Francis Leo Marcos yan eh. Nakakahiya na. Lahat na lang ng lahat ng pinagsasabi niya, wala na tupad. Wala na tupad. Eh ako nung sinabi kong bukas, darating ako sa Korte Suprema at aking tutuparin o susundin agad ang kanilang kautusan. O, ito po. Ano masasabi nyo? Ayan o. Official receipt yan. Bayad na ako. Bayad na ako. Nya nga. Sampigahin nyo yung mga pagmumukha nyo. Ano nakalagay sa receipt ng Korte Suprema? May mangusin ba dyan? Wala. Francis Leo Marcos yan eh. Asan ba nakapunta na? Sabi ni Makate, kakatukin nyo lang yung aking sasakyan. Ito na yung pambaon nyo galing kay Sir FLM at sa kanyang Mirmidon. 5,000 at meron kayong bring me. Siyempre, pag may bring me, another 50,000. Alan Fernandez, papalag ka ba kay Manny Pacquiao? Palagay mo sa akin, walang bayag. Hindi pa sinilang ang sumisindak sa akin, tanga. Aspen, pa-shoutout kay Ryan Solarte, MVP ng Baliwag, Bulacan. Ryan Solarte, shoutout sa'yo. MVP ng Baliwag, Bulacan. Boss, lalaban ka ba na suntukan kay Manny? Saan tanungin mo? Huwag ako. Di ba? Lalo yung mga supporter mo, di mo magagaling din. Actually po, yung mga supporter ko, may mga taga-Hawaii pa na nag-comment lahat dito. Kaya lang sinabi ko, nung pandemic, ang hangad natin makatulong. Ngayon pa ako, yung nagastusin ng Comelec, pera yan ng taong bayan. So instead, dapat magamit na lang ng tao. So nung nabalitaan ko na 6 million na yun na imprenta, agad-agad ako umuwi na may ilap ng pinta. Then yung tawagan yung mga mayor doon, nandun talaga ako sa pinta hanggang kahapon. So, eto na, kakarating-rating ko lang. Talagang nagpursige na ako makarating dito para at least hindi na masayang yung oras at ayoko naman na gumastos sa gobyerno para lang sa kapakanan mo. So yun lang, maraming salamat sa inyo at mabuhay kayo lahat. Ano yung sasakyan natin? Dito, makardag ko. Dahil? Okay na natin. Ha? Oo. Si Dong na, saan? Saka mo na po. Ayun yata si Dong. Okay, dahil sa Balilugan na? Hindi ka matibayan? And then let's do the perfect mind. Perfect night. Nagpalipat dito. Lalabas ka dyan o papasukin kita. Pumili ka. TV lakihan mo palipad mo. Di mo kayang takutin dyan, unggoy. Batukan pa kita sa dibdib eh. Kitain nyo ta. Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Litugin nyo Kita nyo, kanigid ka naman, no? Ada makita yung kita. Gamatan nyo, Itakpan tigil na lastog natin yung okay na natin. Sumangas mo.
Lalabas ka dyan. Tarantado, nandito ako sa labas. Gusto mo sampaling kita sa mukha eh. Yung mga nagko-comment dyan na papasukin, lalabasin, eh mga bata lang yun eh. Pag nadampot ng bata ng tao ko yun, eh iyak na naman yun. Wala ho tayong kalaban dito sa Rion Dos. Mahal tayo ng tao. Wala ho kayong dapat ipag-alala. Takot ka. Wala kang bayan. Ang hilig mong manakot, kamote ka. Akala ko minadakma yung mga tao ko, hindi pala. Matandang babae pala yung bumababa. Masyado alerto na mga tarantado to. Akala ko may dinakma yung katauhan ko. Nga pasok sa tao eh. Oh. Hindi ka nga pasok sa tao, umepal ka pa dyan. Galing ito kay The Chubby Filipino Lawyer, okay? Grabe, ang daming palipad, $40, 20-20. Okay. Sabi rito ni The Chubby Filipino Lawyer, I watched the Pacquiao interview and I couldn't help but laugh. MP was standing there while a seated makagago trying to make it look like an interview. Rather than a casual chat, MP was looking at MG thinking, who is this poser? Oo, tama po, tama. May liliwanagin lang ho ako. Ito maliwanag ho sa lahat. Ito talaga literal na sinasabi ko on my live broadcast. Unang-una, yun hong kapatid niya na naging gobernador at congressman si Ruel, yan ay kahit papaano masasabi nating kaibigan. Nung hindi pa siya politiko, way back 2010, 2010 ho, that was 16 years ago, si Ruel ho, si governor, ay kalaro ko minsan ng tongit, kalaro ko ng bilyar. Pag nagkikita ho kami sa Maynila, recently nagkita kami sa Resort World, kami nagkamay at nagyakapan pa bilang brothers. Kaibigan ko po yan. Unang-una, wala ho akong pinakalat sa channel ko na masamang balita with regards to the former Senator Manny Pacquiao. Sa totoo lang, hindi pa ho kami nagkita ng personal niya. Opo. Pero yung kanyang pamilya, ate niya, minsan yung tatay niya, minsan nakakasama ko sa sabungan. Because I stay in General Santos, nagkaroon ako ng girlfriend dyan somehow in 2010 up to 2015. So, pumupunta ako sa bahay ni Ruel, naglalaro kami ng bilyar, ni Governor, minsan naman nagtotong-eat kami, casual friend. So, wala naman hong problema sa akin si Manny until such time na nung somehow in 2018, nung nagkaroon ng Pacquiao-Matisi fight, eto, pakinggan niyo mabuti. Ako'y sawa na ako eh, ako'y napapagod na eh. Paulit-ulit na yan eh. Nagkaroon ng Pacquiao-Matisi fight. At si Senator Manny Pacquiao, during that time, ang nag-promote ng sarili niyang laban sa Malaysia, sa Kuala Lumpur. Okay? Bakit ko ito nasasabi ng diretso? I am involved. Okay? I have a business partner noong mga panahon na yon, Bernard Chong. Yes. So, indirect, wala akong indirect na ugnayan kay Senator Manny. Pero kay Bernard, close friend kami nung panahon na yun bago kami naging magkaaway ngayon. Yes. At eto, magsasabi ako ng katotohanan dito. Hindi ho ako naninira kasi napapagod na lang ako dito sa ginawa ng Hindorotok na makagago na ina-antagonize pa niya si dating Senator Manny Pacquiao. Okay? So, wala akong personal na connection kay Manny. Okay? Pero, we had an office sa Eastwood. Nakikita niyo naman yan nung pandemic, 2020, nandun ako sa tuktok eh. Ako yung nagkokoban. Okay. So, may mga website pa rin ho kami dati. Sa madalit sabi,
Sa madalit sabi, may pagkakataon na nag-promote si Senator Manny ng sarili niyang laban, yung Pacquiao-Matisi fight. And there is a big money amount involved. O, hindi na ako magsasalita. Doon na lang, big money amount involved. And my friend told me, pwede ba pahiram muna ako pare ng ganitong amount? Idadagdag ko lang para ipairam kay Senator. So, yun yung pangyayari. Lumipas ang 2019, hinihingi ko na yung pera ko, parang may problema yata. Parang something nalugi yata yung laban ni Senator Manny sa Kuala Lumpur. Something like that. Parang ganun lang. Ito, vocal ako, hindi ito paninira. Yung pangyayari lang. Kasi nagsasawa na ako dito sa putang inang makagago na to na sinusulsulan yung dating senador para magkaroon ng galit sa akin. Okay? So, ganun lang. Hanggang sa dumating, umabot sa korte yung usapan. At lagi akong kasama kasi ako pa at abogado ko ang nag-lay down ng card. Kaya lang, hindi ako involved sa kasuhan, gawa ng wala akong first-hand information doon sa problema nila. Pero, doon sa problema nila, may kabahagi akong pera. Alam naman natin lahat kung gano'ng karami pera ko 2018 at to 2020 hanggang bago ko nakulong. So, wala na akong question dyan. Yung ibinigay ko sa Pilipinas, billion. Opo, Second Lem yan. Basta nyo! Panoorin niya, tingin sa camera. Shout out, mga gago! Bibili lang ako ng sapato. Baka may pinaglumaan ka dyan, Bobby. Pwede mo naman kami, Bobby. Bakit pinaglumaan? Sir Marlon Galler, di ba? Not we go. Sir driver mo. Pamilya. Leo Marcos. Kasi kulay. Marcos, driver natin. Sir Marcos. Color natin ka na doon. Wala. Color na. Maghanap lang ako sa patos. Boss! Boss! Nagkataw. Kilala mo, tropa mo yan eh. Pero sa maganda mo, maganda talaga. Maganda talaga, original. Naghahanap na ng sapatos. Basta nyo! Opo, Second Lem yan. Basta nyo! Panoorin niya, tingin sa camera. Shout out, mga gago! Ikaw! Daldal ka lang ukinam. Alam mo, ang pinagtatatakot, yung matagal ng takot. At ang pinagtatatakot, yung kakaining itik. Ukinam. Ayun. Hindi ka ba nahihiya? Nagpalipad ka na, namura pa kita. Diba? Baka hanggang bunga ka lang. Pagpakita ka nga rito. Pakita ka rito.
Pakita mo lang yung mukha mo. Ako nahahanap sa'yo. Kahit sa lupalop ka magtago dito sa Region 2, kahit yung pinakamaliit na bakterya, hanapin kita. Basta dito sa Region 2. Kahit yung pinakamaliit na bakterya, kayang-kaya kong makita. Bago ka mag-aasta ng ganyan dito, magtanong ka. Ha? Oo, kasi minsan maiksi ang pasensya ko. Wala akong spotted, nagla-live mga idol. O kung ano-ano na naman pinagsasabi mo dyan, Kulaong. Puro kasinungalingan na naman. Sabi na neto, kung ano-ano na naman pinagsasabi, oh. Napakainit, andyan ka. Akala ko ba trilyonaryo ka? Hayop ka. Hoy, Kulaong. Ba't andyan ka? Kulaong spotted mga idol. Kulaong naka-live ngayon. Sobrang init. Nasa labas si Kulaong. Ilang Kulaong ko. Napakainit na nga eh. Kulaong. Kulaong. Oh, ayan oh, pauwi na kami. Pauwi na kami. Oh, pauwi na kami aba. Oh, ayan oh. Aba, hindi-up din. Hindi puro no, trabaho. Ayan, hindi-up din oh. Oh, Pagod na, wala pa tulog to. oh, hindi-up din. Bukas magkakalaman to, friend. Pag wala. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman. Hindi po. Sir, Lugi, sir. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan mo, hindi naman ako. Kaya ang hirap din sir. Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. Pero ngayon po, tatapusin ko na po lahat ng issue na yan. Yan. Si Norman Mangusin at si Francis Marcos, ako po yun. It's the same person. But who I am today, hindi ko po yung ginusto. Nanay ko po ang may sabi niya. Anak, ikaw yan. Eh ma, bakit iba apelyido ko sa apelyido nyo? Hindi, ikaw yan. Karapatan mo yan. Kasi po ako yung unang anak. So kung ano pa man yun, hindi ko naman po pwede sisigil na yung nanay ko. Okay? So, kung gusto nyo, tanay ko na lang ho, tanongin nyo. Ulitin ko po, Norman Mangusin and I is the same person. I use both name, but not because I wanted. Because my mother, this is your name, this is your right. Anak kita, karapatan mo yan, Marcos ka. Yun po ang sabi ng aking ina. So alangan naman pong kontrahin ko yung nanay ko. Una, hindi ko po ginamit yung pangalan ko Francis Leo Marcos para manloko ng tao. Kung makikita niyo po yung Francis Leo Marcos, wala pong ginawa yan kundi tumulong sa kapwa. 2008 pa po, ginagawa ko po puro pagtulong na. Wala pong ibang ginawang kakaalibasbasan yan. Marami lang ako talagang naiingit sa akin. Yun po yun. At regarding po dyan sa kay Norman Mangusin and Francis Marcos, lilinawin ko po, Norman Mangusin and Francis Marcos are the same person. But hindi po ako ang may gawa nun. Yung akin pong ina. Kung ano po yung pangalan ko, nanay ko po ang nagpangalan. Hindi ko po pwedeng sisihin yung nanay ko. Buhay ko po, utang ko po sa kanya. Pero both names po ay wala pong ginawang kriminalidad. Opo. Yung regarding uuli doon sa issue ko, na Norman and Francis, hindi po ako may gawa niyan. Nanay ko po. Sabi po ng aking ina, karapatan mo yan anak, ikaw yan. So wag po ako sisihin yun, yung nanay ko. Uulitin ko, wala ho akong kaso. May nagbalita ho sa akin, kinakalkal na raw ho yung lahat ng pwedeng ikaso sa akin. Eh nagkataong wala daw ho talagang makalkal na kaso na ikakaso sa akin. Kaya ang ginawa daw ho, eh nag-uwian na raw ho yung mga magkakaso sa akin. Sige. Lang yan.
Talagang pagkapapanood mo yung video namin, talagang porn. Talagang sex bomb, sex bomb. Sabi ni Mr. Cadaver, sino favorite mo sa Viva Max? Kambal kong Norman. Nakotak. Sa Viva Max? Tatlo naging jowa ko dyan. Yung isa, ang pangalan niya is ano? JR? Yeah. Yung isa naman, CC. At yung isa naman, IT. Tatlo. IT as in IT. Yung isa naman, CC as in kaya nyo. Yung isa naman, JR as in nyet. Gusto mo ng ano? Jomar Rodriguez, shout out sa'yo. Gusto mo ng video? May video kami. Talagang pagkapapanood mo yung video namin, talagang porn. Talagang sex bomb, sex bomb. Asartado ka na naman. Di ba? Galingan mo pa! Galingan mo pa po! Oh! Pakialam ko sa inyo! Football blocks!